So ayun guys, welcome back ulit sa ating meal prep series. July 31 na, end of the month na guys. Natapos na naman natin yung buong July nang wala tayong sinasablay sa meal prep natin na tansyahan version, ako, portion control. Okay, yung meal prep natin Pinoy na Pinoy pero sobrang sarap din naman talaga. Adobong manok na may kasamang atayan guys. Ito, chicken breast yan kasi kailangan natin ng protein talaga ngayon. At syempre alam naman natin, malakas yan sa kanin kaya ang ano natin dyan, diskarte natin palagi is meron tayong cabbage rice and yung ating tansyahang kanin. Wala pa tong 1 cup. Then meron tayong boiled egg. Ito, default na protein to. Kaya di nawawala sa ating plato yan. Kaya kailangan lagi tayong may egg na kasama kahit isang piraso. O, depende kung ano yan. Sunny side or boiled egg. So, ayan, kita nyo naman, punong-puno. Pero mababa lang sa calories yan. So, eto guys uulitin ko lang ulit kasi medyo may mga nagtatanong din talaga sa atin. May mga nababasa akong message at saka comment kung OMAD daw ba ako 1 meal a day. Sa akin kasi, hindi. Parang 2 meal a day. Pero kasi yung nangyari sa akin, after na itong first meal ko, ayan, ito lunch to first meal, magpapahinga ako ng 20 minutes, then magtitimpla ako ng black coffee, tsaka meron ako yung toasted tasty na dalawa, na meron siyang star margarine, or kung meron kamote at saging, depende kung ano yung doon, available. So, ayun siya, ayun yung kinakain ko. Itong lunch, snack, then dinner, para di ako malito. Kung ano yung portion na to, guys, ayan kung ano yung portion na yan, ayun din yung dinner ko, ganyan din siya. Depende na lang kung busog pa ako, baka magbawas na ako dito sa kanin or dito sa repolyo. Ganun, pero yung itlog, tsaka yung karne, ganyan pa rin yung portion yan. Para hindi na ako na-stress kakaisip sa meal prep natin. At saka isa pa, yung mga nagsasabi na sa akin na kung nagtatanong kung nagtitimbang daw ba ako ng pagkain, nagka-calorie counting ako, or gumagamit ako ng apps, but pwede naman din daw ako gumamit nun. Kasi ganito yung istorya niyan. From 90 kilos ako, nang nag-start ako, hindi ko talaga alam yung calorie deficit guys. Pumayat na ako lahat. Sa ako lang narinig yung calorie counting na may tinitimbang. May nakikita akong nagtitimbang ng pagkain, pero yung mga sumasali ng competition, pag minsan nadadaan sa YouTube, pag napapanood ko, na yung mga malalaki talaga katawan yun. Pero yung normal na magda-diet ka, tapos magtitimbang ka ng pagkain, hindi ko talaga yun alam. So, nung payat na ako, yun nakita ko na, calorie deficit pala yun. Tamang lang din yun, portion control. 'Di ba? Yung pagbabawas lang din yun ng pagkain. So, ayun, kaya from 90 kilos hanggang ngayon, hindi talaga ako gumamit ng apps. Yung food scale, ayan, tansyahan lang talaga ang ginawa ko. Talagang balance lang ako sa whole nutritious food, dun ko siya nakuha. Then yung regular exercise niya, na sinasabi ko. So, ayan, para klaro lang, fasting ako ng 16-8 to mad. 2 meal a day ako, then hindi talaga ako gumagamit ng mga food scale or app sa pagkain ko since nung 90 kilo pa ako. So, ganun lang siya kasimple guys. Simpleng-simple lang yung approach ko. Ganyan lang. Portion control, balanced nutrition, regular exercise 3 times a week. Yun lang. Simpleng-simpleng diskarte, common sense. At saka sabi ko nga, kung sa pagkain ka tumaba, syempre sa pagkain ka pa rin talaga papayat, sama mo lang yan ng regular exercise. Ciao!